Ano ba ang sikreto ng isang matagumpay at malusog na pagsasama? What is the secret to a healthy and successful relationship? Noong pong 1980s, gumawa sila ng pag-aaral para sagutin ang tanong na yon. Ginawa po nilang eksperimento sa Germany. At pinag-aralan po nila ang mga mag-asawa. Ano ba ang ginagawa ng mga mag-asawa kaya nagiging malusog at matagumpay ang kanilang pagsasama? Alam niyo po kung ano yung natuklasan nila? Ito yung sikreto. Makinig po kayo, lalong-lalo na yung mga may asawa sa inyo. Ang sikreto ng malusog at matagumpay na pagsasama ay pagkikis sa asawa mo. Nakita po nila na yung mga babae o lalaki na hinahalikan nila yung asawa nila bago po sila malis, magtrabaho. Humahaba po yung buhay nila. They live longer, 5 years. They are very healthy because of that one simple gesture. Kissing your husband before he goes to work, kissing your wife before he leaves. At ito pa po ang natuklasan nila. Yung mga hinahalikan nila yung asawa nila bago sila magtrabaho, napopromote po sa kanilang kumpanya at mas mataas ang kanilang sinesweldo. Ayan, alam nyo na po lalong-lalo na sa mga may asawa sa inyo. Bago umalis yung asawa nyo magtrabaho, halikan nyo naman. Yakapin nyo naman. Father, kayo, sinong hinahalikan nyo? Secret. Siyempre si Lord. Paano po yung mga single? Paano po yung mga madre? Sinong hahalikan nila para maging healthy, malusog ang kanilang pangangatawan, para maging matagumpay din sila sa kanilang pang-araw-araw na trabaho? I think it is not really about the kissing. Pero ano po yung laman ng halik? Yun yung tignan natin. Ano yung intention? Ano yung kahulugan doon sa paghalik mo doon sa iyong minamahal? It is a simple act of love and kindness. When you practice every day simple acts of kindness and love, you will be healthy. You will be successful. And do not forget, you will also be holy. Ano yung epekto pag pinaparamdam mo yung iyong kabutihan ng loob at pagmamahal sa tao bago siya umalis, bago siya magtrabaho, bago siya maghanap buhay? Binibigyan mo siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Pinapalakas mo ang kanyang loob. Inuumpisahan mo ang kanyang araw ng may kabutihan, positivity. That is the effect of that kissing. Kaya nga, not necessarily that you kiss, but please find ways to express your kindness and love. And it makes a whole lot of difference. Pero ang tanong, why are you not able to kiss your spouse? Bakit hindi mo na mahalikan ang iyong minamahal? O bakit hindi ka na makapagparamdam ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal sa iba? What prevents you from showing acts of love and kindness? Yan yung kailangan mong sagutin. At isang dahilan, madalas, ay yung hindi pa rin natin maiwan yung masakit na kahapon. In other words, what prevents us from showing kindness and love is our inability to forgive people from their sins. Our inability to forgive people from the hurts and pains that they have given us. Napakarami sa atin, alam yan, napakasimple lang. Magpatawad ka at magiging magaan ang iyong buhay. Magpatawad ka, magiging masaya ang iyong buhay. Ang dami kasi sa atin, ang pagpapatawad, salita lang. But when you say you forgive, but you still are unable to let go of the negative feelings, remember this. You do not understand what forgiveness is. Sinasabi mo, oo, past is past. Father, kinalimutan ko na, pinatawad ko na. But every now and then, naaalala mo pa rin, bumabalik pa rin sa'yo, nararamdaman mo pa rin. I tell you, you have not yet forgiven. Unless you forgive, you cannot love. Unless you forgive, you cannot be kind. Amen?
And how can we start forgiving? Paano natin magagawa na magpatawad at bitawan yung masakit na alaala? Practice love. Practice kindness. Basta't gawin mo lang, magmahal ka. Basta't gawin mo lang, maging mabuti ka. Magpakita ka naman ng kabaitan mo. And practice it every day. Because what you repeat, you are. What you repeat, you become. Kindness and love are not feelings. Tandaan niyo po yan. Hindi ka nagmamahal, hindi ka nagpapakita ng kabutihan dahil nararamdaman mo lang. You are wrong. Mali ka. Kung ganyan ang pagtingin mo sa pagmamahal, kung ganyan ang pagtingin mo sa kabutihan. Love and kindness are actions that we need to exercise every day. Sanayan mo araw-araw. Ang magmahal, sanayan mo araw-araw. Yung magpakita ng kabutihan sa iba, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Di ba? Yung paggising ng umaga, natututunan yan. Merong mga iba, sanay nagigising, alas 4 ng umaga. Iba, alas 3. Bakit? Mamamalengke sila eh. Ang hirap kaya gumigising ng umaga. Di po ba? Pero bakit nagagawa mo kahit na mahirap? Nasanay ka na eh. At paano masanay? Gawin mo araw-araw. Ganyan din yung mga nagpapakapayat, di po ba? Sila'y pupunta sa gym, sila'y magbubuhat, sila'y mag-exercise. Mahirap. Hindi naman nila feel na gawin. Pero pag ginawa mo na, tuloy-tuloy, madalas hinahanap pa ng katawan. Di po ba? Huwag mong hintayin na maramdaman mo, magmamahal ka bago ka magmahal. Huwag mong hintayin, nararamdaman mo na mabuti ka bago ka maging mabuti sa iba. Just do it. Just practice it every day. Just exercise it. At makikita mo, kahit na hindi mo nadarama, hindi mo nararamdaman, magiging pagkatao mo na yan. At maipapakita mo, maipaparamdam mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa ibang tao, it will make a whole lot of difference.